Hello mga ka-neighbors! So tara, samahan niyo ulit ako sa Siargao trip ko for today. So guys, we're heading to Magpupungko Tidal Pool and sakto kasi low tide today and mas okay kasi na low tide kayo pupunta para talagang makita niyo yung tidal pool and mas ma-enjoy niyo talaga yung beach. So for about mga 45 minutes din or mga 30 minutes siguro from Sugba Lagoon sa port ng El Carmen. Ayun, dito naman yung next stop natin. And dito pala yung parang lunch area din. So, halos lahat din dito yung parang stopover. And maganda rin tumambay kasi ang ganda rin ng place, ang ganda ng view. Tapos may mga restaurant, may mga kainan din naman. So, pwede kayo ditong mag-unwind. And ang ganda kasi madami siyang mga coconut trees. So, ayan, ang dami rin nakatambay. So, kaya mas feel ko rin dito na magstay and mag-swimming. Hindi kasi ako nag-swim sa Sugba Lagoon kasi nga parang ayoko mabasa. And syempre, ang una kong ginawa is magpa-braid ng hair kasi nga hinahanap ko to nung last time pa. Like in Boracay, di ba? There's a lot of people din na nagpapa-braid and mga nagbe-braid. So, ang galing-galing talaga nila. Sobra pa rin ako na-amaze. So, ayan, parang 300 pesos ata yung one side lang yung pinabraid ko. So, ayan guys, as you can see, done na yung braid ko. And ang cute, diba? May flower pa. Binili ko talaga yung flower na yan kasi nga, sabi ko, para hindi na siya nasisira. Kasi one time, kumuha ko ng flower doon sa resort. So, lagi siyang nasisira. And ayan, gala-gala lang. So, I'm just enjoying the view kasi nga, parang ang sarap lang tumambay dun sa tabing dagat. And sobrang lakas ng alon pala dito, guys. Ayun, nakikita nyo ba yun? Sobrang delikado rin pala dito. Kaya pala, parang iniiwasan nila na pupunta kayo dito is high tide. So, if you are planning to go here, make sure na alam nyo kung low tide ba dito sa area na to. Kasi para hindi sayang yung pagpunta nyo. Kasi, alam nyo yun, hindi nyo talaga makikita yung pinaka-pool. And, ang ganda pa naman dun kasi nga, may enjoy nyo talaga kasi for ano lang talaga siya, for dipping and basta wag lang kayong mapapataon na it's high tide kasi sayang hindi nyo masusulit, guys. And of course, dapat ma-enjoy natin at makita natin yung mga rock formation doon sa dulo. And meron kasing other na way, dito lang pwede kayong maglakad sa gilid or meron din dito sa may dadaanan namin, dito sa may taas. Medyo parang mas mahirap nga yung daan dun kasi may mga rocks and medyo ano lang din siya. Pero mapuno naman. Doon din naman kayo lalabas sa pinaka area ng rock formation. Pero ito yung other way, dito lang yun sa may taas. May mga ano naman siya, may daan naman siya at may mga stairs going there. So medyo konting lakad lang siguro for about 5 minutes to 10 minutes yung lakaran ng konti. Mainit lang talaga, guys, kaya alam mo yun, tiis-tiis lang tayo. Pero the view is so nice and hindi kayo magsisisi. So ayan, merong konting parang pa-cave lang naman. And after that, doon na yung pinaka-mismong rock formation. And sobrang nakaka-amaze lang din talaga yung view and yung place. Kasi parang wow, it's ang ganda lang talaga. Ayan nga pala yung tour guide namin si Kevin. So, siya yung nag-assist sa amin. And medyo madulas lang talaga, guys, yung mga rocks. And dyan, medyo malumot. So, medyo madulas. Kaya be careful. So, much better nga kung meron talaga kayong shoes na pang tubig din talaga para at least hindi kayo madulas. Medyo delikado lang. So, ayan, ang saya-saya lang mag-picture. Tapos nakakatuwa kasi meron siyang maliliit na parang pool dun sa gitna. So, kung gusto nyo doon at ayaw nyo doon sa medyo malaking pool, medyo malalim kasi yung ibang side, meron naman silang nire-rent na mga life vest for you para mas safe. And meron din lagay ng mga gamit kasi diba, wala talagang patungan doon. So, may mga nire-rent din na parang mga lagayan doon, mga timba, ganyan. So, you can try it para at least hindi mabasa yung mga gamit nyo. Tapos, ayan naman, may tour guide naman kayo. So, they can help you to bring your things. So, ayan na nga, aura-aura na ang lola mo. Pero ang ganda talaga, parang gusto mo magstay dito kasi medyo ano lang talaga yung alon. Wala naman siyang
waves ngayon. Pero kapag daw high tide talaga, as in wala talaga kayo makikita na ganyan ng mga pool. Ayan o, dito ko sa maliit na parang dipping pool lang. Okay na rin, di ba? Pag may kids kayo, ayan, ang cute nga eh. Parang chillax lang. Ayan na guys, as you can see, nandyan na nga yung malaking alon. So, nandun kasi kami sa may dulo. Kaya lang pinaalis kami kasi nga, delikado daw. Kaya, ayun, lumayo kami. Pero, ayan, nakita nyo ba? Sobrang alon. Kaya, natakot din talaga ako kasi nandun kasi kami sa side na naliligo kami dun sa kabilang pool. Kaya nga, ayun yun, medyo humawak na ako sa tour guide namin. Kasi nga, natakot ako. Kasi ang laki talaga, guys, nung alon niya, yung waves. As in, ayan. Kaya yun, naglakad-lakad na lang kami, tapos dito lang kami sa side na to kasi hindi ganun kalakas yung alon. And ayun, plan na rin namin kasing umuwi and pumunta ulit dun sa cottage namin kasi ayun, medyo okay na naman, napagod din kasi kami. And then, ayun, bumalik na kami sa aming cottage and eto may nagtitinda. So, ano nga bang tawag dito? Silbaro? I don't know. Parang kasaba daw siya. Made of cassava and then may syrup siya na nilalagay. Masarap naman siya, parang nachos. Ganyan. So, okay naman. Trinay ko lang din kasi dapat try natin yung delicacies ng Siargao. Pero, that's nice. And yun, trinay ko. Okay naman and it's yummy. Sobrang laki lang niya, diba? And parang 20 pesos siya. So, yun lang naman guys. Nag-enjoy naman ako dito sa tidal pool kasi for me dito talaga ako nag-stay ng matagal at saka dito kami nag-swimming kasi nga mas okay and relaxing yung place. So, ayun guys, see you again on my next Siargao vlog. As in, hindi na natapos yung Siargao vlog ko kasi promise, ang haba talaga ng mga video ko ngayon.